So hi guys, good morning. May nagtanong sa akin dun sa comment section ko nawala ba daw yung ads on reels ko. Yung mga, or in short, yung mga monetization tools ko. Yes, nung time na nag-update or baka nagka-glitch lang si Meta, hindi nagka-earnings yung ibang yung ibang reels ko. Pero ngayon bumalik na siya. Meron namang earnings yung mga reels ko kahit hindi matataas yung mga views. At least meron talaga akong nakukuhang mga earnings. Pero ito yung question niya. Bakit daw siya hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya nagkaka-earnings sa mga reels niya, sa mga videos niya, na wala daw. Hindi ko rin alam. Pero ito lang ha, meron lang akong sasabihin or meron lang akong hula lang, duda. Kasi guys, meron din akong kakilala na na-restrict yung payout niya. Na-restrict yung account niya, nagka-issue yung profiles niya na walang nakalagay na rason doon sa dashboard niya kung ano yung nalabag niya ni Meta. Wala, as in wala, anong know-how, walang naisip na dahilan kung bakit nakaka-issue yung nila, profile nila. So ito guys, ako, sa tagal-tagal kong gumagamit ng Facebook, 2010 pa lang tong Facebook ko, never akong nagkaka-issue sa Meta. Hanggang ngayon na nagba-vlog na ako, nagko-content creator na ako, may walang views, hindi ako nagkaka-issue. Except na lang kung feeling ko, ano ba tawag dito? Parang na-misunderstood lang nita yung post ko. Like, nag-post ako habang kumakain, tapos nakalagay doon, nagkaka-issue ako dahil parang nag-promote daw ako ng eating disorder. Parang mga ganun lang. Parang mga nabigyan lang ng masamang meaning ni Meta. Yung mga ganun lang yung mga naging issue ko. Tapos dinidelete ko kaagad. Never akong gumagamit ng mga videos na hindi sa akin. Never akong gumagamit ng mga music na hindi sa akin. Pero ngayon gumagamit na ako kasi meron naman akong, invite ako ni Meta na pwede na akong gumamit ng mga licensed music doon sa audio niya, pwede na akong gumamit, pero never akong gumagamit ng dati. At kung sakaling meron man, mga mag-copyright na music, dinidelete ko talaga agad. At ito, number 2. Isa sa nagpapa-restrict, isa sa nagkakaroon ng issue, ang account ng isang profile or page is fake engagement. Yes, fake engagement. Di ba maraming nagpo-post? Engagement is the key. Di ba? Yun yung laging sinasabi na engagement is the key. Makipag-engage ka. Yes, tama yun. Pero, nakikita nyo ba yung iba? Na sa sobrang pag-i-engage is parang wala na sa topic. Di ba? Wala na sa topic. Example, ito, ganito. Nagpo-post ka. Yung post mo is nagluluto ka ng pagkain. Tapos yung mga ka-engage mo na kagrupo mo, ang comment is, congratulations, count me in, follow me. Nadidetect yun ni Meta. My God, nadidetect niya yun. Kasi spam yun. Spam message. Alam niyo guys, doon sa YT, alam niyo na, hindi ako mag-mention dito ng apps na iba. Baka ma-issue na naman ni Meta. Sa YT or Youth, bawal talaga yung mga ganun. Yung mga comment na, follow me, subscribe me, or ganyan. Nako, fake engagement yun. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng makipag-engage ka? Engagement is the key. Hindi yung pag may mga video ka na makakilala mo, oy, count me in, oy, follow me. Walang related, hindi related sa post mo, hindi related sa video na pinost mo. Nako, yung account mo, delikado. Halimbawa ako, nagpo-post ako, nagtitiktok ko, ganyan. Tapos yung mga post, count me in, wow, congratulations, congrats. Ang layo, hindi related sa post na video na pinost mo, di ba? So yun, kahit maraming nagko-comment, hindi naman related dun sa post mo, hindi naman related dun sa video na pinost mo, spam yun. Yes, spam yun. Madidetect yun ni Meta na nakikipag-fake engagement yung dating dun. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng makipag-engage ka? Kita niyo to? Yung professional dashboard. Yung pagtingin mo dyan sa home, yung nakalagay na engagement, yan yung ibig sabihin na makipag-engage ka. Meaning, pag may nag-comment sa video mo, replyan mo. Makipag-engage ka. Ganun. Yun yung engagement. Hindi yung pag may nag-post, comment ka lang na wala namang, hindi naman related. Nako, number 1 yun. Promise. Number 1 yun, hindi yun gusto ni Meta. Kaya minsan,
nagtataka lang yung iba, bakit ganun? Hindi ako makomment, bakit ganun hindi ako makashares? Kasi yun nga, nalilimit yun ni Meta. Kasi spam nga yung mga nagko-comment sa'yo at mga kinokomentan mo. Fake engagement ang tawag doon. Ha, yun lang. Kasi sabi niyo, original naman yung mga content ko. Bakit ganun? Bakit nagkaka-issue? Yes, original na yung content mo, pero yung content mo, yung nagko-comment, hindi naman related sa post mo. Fake engagement tawag doon. Yun nga yung sinasabi ko. Yung engagement, yung nakikita natin sa professional dashboard. Yung ganito, yung engagement. Replyan mo yung bawat nagpo-post sa comment mo. Makipag-engage ka doon sa post na may nag-comment doon sa post mo. Pero, make sure na yung post niya is related din naman doon sa post ng video mo. Hindi yung congratulations, ka may unfollow to follow, yakap. Ako pag may nagko-comment na ganyan talaga, buti na lang. Isa lang. Ako hindi ako mahilig mag-follow to follow. Kung meron lang nag-visit sa bahay ko, sa profile ko, tapos sabihin niya, follow me dam. Yun. Kasi inunahan niya ako mag-follow. So, ipa-follow ko din siya. At, syempre, hindi naman yung madidetect ni Meta kasi hindi naman marami. Isa, dalawa lang, ganun. Pag kasi maraming beses na nagyayakapan ka, napopost ka ng ganun, nadidetect ni Meta. Kaya minsan hindi ka na nakaka-comment, nakaka-post. Nako, warning na yun. Warning na yun. Pag ganun. So, bigla ka na lang ma-shock na bakit nawawala yung earnings mo. Bigla ka na ma-shock bakit nagkaka-issue yung profile mo. So, iwasan ang fake engagement, guys. Ako hindi ako expert sa ganito. Pero based on my mga kakilala lang sa grupo na nababasa ko, meron silang mga ganun na issue. Pagtingin ko sa profile nila, puro ganun, puro mga copy in, payakap. Hindi naman related sa yung comment na hindi related sa video na pinost nung nag-post. Fake engagement tawag doon. Sige, ito lang Yun lang yung masasabi ko. Char Tagalog. Para maintindihan ng lahat. Char.